Hindi na po ako masyadong magpapaligoy-ligoy pa. For this month po ng August, ang atin pong theme ay Kingdom Principles. Sabihin nga po natin, Principles. Ayan, pag sinabi po nating principles, mga kapatid, kumbaga dati kasi nung hindi pa po tayo pinaghaharian ng Diyos, makamundo pa yung mga paningin natin sa mga bagay-bagay. Makamundo pa po yung mga response natin, yung mga sinasabi po natin. Pero dahil ngayon po na meron na po tayong relasyon sa Diyos, unti-unti na po tayong binabago ng Lord. Amen? Binabago po tayo araw-araw from glory to glory. And ganon din po ngayon, may gusto pong baguhin ang Panginoon sa atin. Willing po ba tayo magpabago sa Lord sa araw na to, mga kapatid? Amen. Yan. So, sige po, tayo muna po tayo para basahin po natin ang text ng Lord. Sabi po sa Matthew 5:13 to 16, 1, 2, 3, go! At ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Amen. Sige po, pwede na po tayong umupo. Gusto po ba natin na mga tao po ay magpuri sa Panginoon? Ayan, sabi po dyan, no, magliwanag kayo para makita ang inyong mabubuting gawa at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Ang title po ng message po ngayon ay Stand Out. Sabihin po natin, Stand Out! Ayan, pag sinabi po nating stand out, mga kapatid, kagaya po nung nasa picture, kumbaga sa isang grupo ng tao nangingibabaw ka. Ikaw yung nagliliwanag, nakikita ka, lumilitaw ka. No, at yan po ang kalooban ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano. Tayo po ay nagsa-stand out. Sige po, manalangin muna po tayo. Hallelujah. Lord, good morning po, O God. Lord, gusto ka po naming mapapurihan, masamba sa pamamaraan na gusto mo, hindi po sa pamamaraan na gusto namin, O God. Lord, we want to worship you in spirit and in truth ngayong araw na to. And Lord, let your kingdom come here on earth as it is in heaven. And Lord, gamitin mo ang bawat isa. Wala pong gawa ng kaaway ang makakahadlang sa gagawin mo sa amin sa araw na to. As a church, we will be united with one mind, one spirit, one body, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, palakpakan muna po natin si Lord. Yan. So ngayong araw po, mga kapatid, naniniwala po ko, gusto tayong ibalik ng Diyos kung ano po ba yung purpose natin bilang church, bilang iglesia ng Lord. So ang tanong, ano nga po ba ang role natin bilang isang iglesia? Hindi po bilang church building po, lagi naman po yan sinasabi. Bilang tayo po ay church ng Lord, ano bang purpose natin sa buhay? Malinaw po ba yan sa atin? Bakit ba tayo dinala ng Lord dito sa lupa? Para lang po ba tayo ay mabuhay, mag-aral, magkaroon ng trabaho, tapos makabuo ng sariling pamilya, tapos tatanda, at yun na po ba yung role po natin? Yun na po ba yung purpose? Hindi po. Ang role po ba natin as a church ay every Sunday, kailangan 8:30, minsan 8:35, minsan 8:40, o kaya 8:45. Nasa church. Hindi po lang ganon. Ang role po natin as a church bilang iglesia, mga kapatid, ay ipahayag sa mundo ang mga lihim ng Diyos at ng Kanyang kaharian. Sabihin nga po natin yung word na ipahayag. Yan, meron po bang nagpapahayag na tatahi-tahimik?
Hindi. Naku, alam na natin tong message. Ipahayag po sa mundo ang mga lihim ng Diyos at ng kanyang kaharian. Sabi po dito sa Ephesians 3 verses 8 to 10, sabi po ni Paul, kahit ako ang pinakahamak sa lahat ng mga mananampalataya, ipinagkaloob pa rin sa akin ng Diyos ang pribilehiyong ipangaral sa mga hindi Hudyo ang hindi masukat na biyayang galing kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano maisa sa katuparan ang plano ng Diyos. Una po sa lahat, kahit sino ka pa kapatid, kaya kang gamitin ng Panginoon. Amen? Kahit ano pang past mo, kahit sabi nga dyan, kahit ikaw pa ang pinakahamak na mananampalataya, kaya kang gamitin ng Panginoon dahil sagana ang kanyang biyaya. Amen? At sabi pa po dito, noong unay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay para sa pamamagitan ng iglesia ay maipahayag ngayon sa mga namumuno at may kapangyarihan sa kalangitan ang karunungan niyang nahahayag sa iba't ibang paraan. Nakakatuwa po sa Lord kasi tayo po as a person, pag may secret tayo, ayaw natin malaman ng iba yan. Pero ang Diyos po, kaya nire-reveal yung kanyang secret sa atin kasi gusto niya na i-share po natin yan sa iba. Itong mga nalalaman po pala nating Word of God, yung fear of the Lord, yung mga previous Sunday messages sa prayer meeting, kaya po pala yan ni-reveal sa atin ng Lord. Lalo po yung good news, yung ginawa po natin Panginoong Yesus kasi kalooban niya na ngayon po, sabi dyan, maipahayag ngayon sa generation po natin, yung kanyang kalooban. At gusto pong gamitin ng Lord, hindi lang po ang leaders, hindi lang po ang workers, kundi ang bawat isa po sa atin na nandito. Amen po? Amen. So, ito pa po yung sabi. Sabi po ni Jesus, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, pero hindi ito pinagkaloob sa iba. Ang nakakatuwa pa po sa Lord, pinagkatiwalaan tayo. Sabi nga po kanina, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Kasi kung wala namang tiwala sa atin ng isang tao, hindi naman yan mag-share ng secret eh. Pero kahit sino ka pa kapatid, may tiwala sa iyo ang Diyos, kaya ka naririto. Kaya ka pinili kasi naniniwala sa iyo ang Diyos. Amen? Amen. So ano ba yung sinasabi ng Lord na lihim na kailangan natin maipahayag as a church? John 14:6. Sabi po rito, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Tayo po kasi, galing din tayo sa sa walang relasyon sa Diyos. Noon galing din tayo sa bulag tayo, hindi natin alam yung mga bagay na to. Ngayon merong ilaw na ginamit ang Lord para tayo ay maligtas. Ngayon tayo naman na may daladalang ilaw, magpapagamit din tayo sa Diyos para yung mga nawawala na nandun pa nangangapa pa sa dilim, magamit din tayo para akayin sila. Dito yung daan. Natagpuan ko na eh. Ngayon, ito po yung truth. Sabi po dyan, ang taas. Sabi po dyan, ako ang daan. Isa-isahin po natin. Akala po ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Lord, ang daan para matapos yung problema, una, suicide. Suicidal spirit. Sasabihin ng kaaway, pakamatay ka na. Wala ka namang kwenta. Hindi naman nagmamatter sa kanila yung presence mo. O kaya sasabihin, para mag-guilty sila. Ganyan po sasabihin ng kaaway sa atin. Akala po natin, para matapos yung problema, magpakamatay ang solusyon. Pero hindi po totoo yun. Kasi pag nag-suicide ka, lalong matindi yung problema mo. Wala nang titindi sa problema mo kasi nasa impyerno ka na. Pero hindi po alam no mga taong nasa dilim yon. Hindi nila alam na may impyerno. Hindi po nila alam saan sila mapupunta pag nagpakamatay sila. Ngayon, kung hindi po nila alam, kaninong accountability po yon? Sa church po. Ano pa pong daan ang akala ng tao? Krimen. Neto lang po na balita, merong na-chop-chop na engineer. Yung katawan niya na chop-chop. Dahil yung motibo po ng suspect, kukunin niya yung 4 million na pag-aari. At ang masakit pa po, katiwala siya nung engineer na yon. Katiwala, pero siya pa yung ng Bakit? Kasi ang akalang solusyon ng tao sa problema, pera.
At para ka makakuha ng malaking pera, pumatay ka ng tao. Ganon po sa mundo, mga kapatid, yun yung akalang daan. Pero hindi po, si Jesus po yan. Ano pa po, sabi, ang katotohanan. Akala po ng mga tao na nasa labas po ng kaharian ng Panginoon, pag ito yung religion mo, ligtas ka. Pagka sumama ka sa gantong grupo, ligtas ka, sama ka sa amin para maligtas ka. Pag hindi ka gantong religion, hindi ka ligtas. Hindi po totoo yun. Ano pa pong akala ng tao? Hindi po alam, sabi ko nga po, hindi nila alam na may impyerno. Hindi po nila alam na mapapahamak sila. Ngayon po, dahil alam natin, kailangan natin silang warningan, mga kapatid. Kagaya po ng laging sinasabi, pag may sunog, sabihin mo na agad, may sunog, may sunog. Kasi mapapahamak yung mga taong nasa loob. Yun po yung role natin as a church, mga kapatid. Hindi nga rin po tayo maliligtas ng good works. Kahit pa born again Christian ka, weekly ka uma-attend ng Sunday service, uma-attend ka ng prayer meeting, hindi ka nagmumura, mabait ka, wala kang inaapakang ibang tao, pero wala kang relasyon sa Diyos, hindi ka ligtas. Dapat po bukas yung isip natin dyan. At ang Diyos po, ang ating Panginoong Jesus, sa sobrang gusto pong maligtas ang lahat. Hindi lang po tayong naririto, yung mga nasa labas po, yung mga kaibigan natin, yung pamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay, binigay niya yung buhay niya. Kung tayo as a church madamot, baliwala po yung ginawa ng Panginoon. Kaya po, ang sabi kanina, ipahayag po natin. Mga kapatid, sabi pa po dito, ang Diyos ang buhay, si Jesus ang buhay. Akala po ng tao, ang buhay yung girlfriend, ang buhay yung boyfriend, si crush, si idol, pagkain, magulang, pamilya, pera, business, trabaho. Akala po natin, pag marami na tayong pera, maganda ang buhay. Pero ang dami na rin pong nagpakamatay na mayaman. Bakit? Kasi hindi naman talaga yan ang buhay. Ang nagbibigay po ng buhay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Yan sa simpleng verse na yan, isa lang po yan sa verse na nasa loob ng Bible. Bakit hindi pa natin ma-share, mga kapatid? Yun po yung role natin as a church. At ito po yung truth na sinasabi ng Lord na dapat tayo pong lahat, hindi lang po pastor or pastora, hindi lang po bond servants, tayo pong lahat, bilang nasa loob na ng karya ng Diyos, ang kalooban po ng Lord, magpagamit tayo para magligtas naman ng iba. Amen? Kasi po, ito pong mundo natin, mga kapatid, kung masyado tayong busy, hindi natin namamalayan, pasama na ng pasama. At yan naman po ay nasa Bible, hindi natin talaga yan mapipigilan eh. Nakita na yan eh, nasabi na yan eh. Pero ang kaya po nating gawin, kahit pasama ng pasama ang mundo, kaya nating magligtas ng magligtas ng magligtas. Yun po ang role natin as a church, mga kapatid. Ang tanong, nasaan po ang mga Kristiyano? Nasaan po tayo? Saan po tayo busy, mga kapatid? Sabi po sa Luke 21 verses 34 to 35, mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Alam niyo po, this week, sabi ko kasi sa Lord, Lord, mangusap ka naman, reveal mo yung sarili mo sa akin. Natutulog lang po ako, 3:30 nagising ako, wala naman akong pasok. Tapos nagsasabi ang Lord na kinukurap ng kaaway yung isip nyo. Literal na ginising ako ng Lord. Sabi niya, gumising kayo. Nananakawan na kayo ng kalaban. Yung isip po natin, masyado na po tayong focus na kaya ko gustong mag-business kasi gusto kong yumaman. Gusto ko ng kotse. Gusto ko makapagtapos ako ng pag-aaral para sa mga magulang ko, para magawa ko yung gusto ko, makapag-ipon ako. O kaya gusto ko ng ganito, gusto ko nito kasi ako ganito. Napupunta na po yung isip natin dyan. Pero anong pag-iisip po ang meron tayo? Dapat, kingdom mindset. Ito po ay theme natin next month, mga kapatid. Bigyan ko na lang po kayo ng heads up. Alam niyo po, bilang nasa kaharian ng Lord, ito na dapat yung utak natin eh.
Dapat ito na yung focus natin. Hindi po tayo gumagawa ng isang bagay para sa sarili natin. Ang iniisip na natin, Lord, pag ginawa ko ba to, makaka-contribute ba to sa kingdom mo? Lord, anong best for your kingdom? Sige, isugo mo ako doon. Paano kita mare-represent? Paano makikita ng tao sa akin yung kaharian mo? Dapat po ganun tayo mag-isip. Kanina po may nakausap ako, pinadala daw siya ng Lord sa government bilang kagawad. Ang sabi niya po sa akin, habang nag-uusap kami, kasi siya, yung mga ano kasi, wala naman po tayong pinapatamaan. Pero kung mga ano kasi natin, leaders natin sa government, kaya nasa gobyerno kasi papayaman, pero dapat mas binibida ang Lord dyan eh. Kaya tayo nilalagay ng Lord sa gobyerno kasi para i-represent natin ang Diyos at pagharian ng Panginoon yan sa pamamagitan natin. Yun yung pag-iisip niya. Hindi para ibida yung sarili niya. Hindi para magpayaman siya sa gobyerno o sa trabahong meron siya, kundi gusto niyang i-advance yung kingdom ng Lord. Nangyayari po dahil sobrang busy tayo, distracted tayo, pag naglalakad tayo, eto, isyong ganito, ang bagal po ng advancement ng kingdom of God. Kaya po tayo as a church, hindi ko po ito pinipilit sa inyo mga kapatid, pero I really pray na ang Lord po ang mag nito sa atin ngayon. Ito po yung dapat meron po tayo. Sabi nga po ni John, He must increase, I must decrease. Yun po yung mindset natin. Lord, kahit sino pang gamitin mo, kung para sa kaharian mo, sige, susuporta ako. Lord, kung pinadadala mo ako kahit hindi ko kaya, kung para sa kaharian mo, sige, isugo mo ako. Bigyan po tayo ng ganyang heart ng Lord. So ngayon po, kung kingdom mindset na po tayo in Jesus' name, how to stand out? Number 1 po, make an impact. Kaya po asin yan kasi may kwento po ako. Sabi po dyan sa Matthew 5:13, kayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. May nakakwentuhan po ako, sabi niya, nung panahon daw po ni Jesus na sinishare po ito, wala namang ref nun eh. Tayo kasi may ref na po. Pero noon, walang ref, sobrang halaga ng asin para ma-preserve ang isang pagkain. Ganon din po ngayon, sobrang halaga po natin na ma-preserve yung principles ng Lord dito sa lupa. Ngayon, kukwento ko po sa inyo, isang beses po nagutom ako. Ako lang ba yung nagugutom po? Nagutom po ako, nagluto ako ng breakfast. Naglagay naman, sinangag, tsaka itlog. Ako lang naman po ang kakain. Nilagyan ko naman siya ng asin. Ping, 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 parang gano'n. So, tamang amount lang naman po. Nung kumakain na ako, hindi ko malasahan. Kung ano ba to? Alam ko, nilagyan ko naman to ng asin eh. Tandang-tanda ng memory ko, nilagyan ko yan ng asin. Pero hindi ko nalasahan. Alam niyo po, ang asin ay para mag-add ng flavor. Pag yan sobrang alat, sobrang add ka ng flavor, kapatid. Pag naman yan kulang ka, tatabang yan. Nagkikreate ng impact yan sa buong putahe. Ngayon po tayo din, kumbaga parang sa akin, para saan yung asin? Parang feeling ko, nilagay ko siya, nag-blend in lang siya dun sa pinaka-recipe, pero hindi siya nag-stand out. Alam niyo po mga kapatid, tayo mga Kristiyano, created po para mag-stand out. No? And mag-stand out lang po tayo, mag-create lang po tayo ng impact kung may nakikita pong difference sa atin ng ibang tao. Kasi kagaya po kanina, yung sa picture, yung may taong nakaganon, tapos nagliliwanag siya. Kung kapareho niya lang nasa dilim lahat, walang impact yun eh. Pero dahil may liwanag siya, kitang-kita natin siya. Ganon din po ang kalooban ng Lord. Alam niyo po, nakwento po sa akin ni Andrea. Kasi po, si Tivioli po noon, ito po experience niya, kung ba't siya na born again. Sa kumpanya niya, stressful. Sino po ba dito nasa stressful na kumpanya? Opo. Stressful yung trabaho. Ngayon, merong grupo ng mga tao lagi nag-gather. Di po daw sure kung weekly or daily. Gagather sila, saya-saya nila. Kahit na stressful po yung environment sila, masaya sila, hindi sila naapektuhan. Ngayon si Tebioli, lagi niya nakikita, ba't stressful na nga itong namin, ganito pa sila. Sabi niya, uy, anong ginagawa niyo? Tapos sabi po ng mga Bible study. Yan. Sabi Tebioli, magkano membership? Grabe yun, sa sobrang gusto ng kasiyahan, gusto magbayad para lang magpa-member. Actually free lang to mga kapatid eh. Ba't hindi pa natin i-share?
So dahil nakitaan niya po ng difference tong mga taong to, salamat po sa Lord na born again naman po siya at ang kanyang family ay naglilingkod po sa Lord. All glory to God po. Ganon. Sige po, palakpakan si Lord. Ganon po yung nagagawa ng isang o grupo ng tao o isang tao na nagsa-stand out. Kahit na yung environment parang lahat stressful, aligaga, pero ikaw nagre-rejoice ka kasi sumasayo ang Panginoon. Yun ang nagme-make ng impact. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, hanggat hindi nakikita yung difference sa atin, wala tayong impact na magagawa. Halimbawa po may magbenta sa'yo ng gluta, pampaputi. Kaya lang mas maitim pa. Bibili ba tayo? Hindi po. Sabihin ko sa inyo, eto, pampapayat. Ako yung nagbenta. Tawan-tawa kayo pag ganyan. Ako yung magbebenta ng pampapayat. Hindi naman makita yung evidence. Hindi siya, kumbaga hindi nagwo-work. Kaya po yung ating word of God na isi-share, kung hindi naman po sa atin unang makikita yung transformation ng Lord, hindi po yan e-effect mga kapatid. Kaya po, kung papansinin niyo po, personal revival, church revival, community revival, lahat po sinubo na ng Lord. Ang kailangan na lang application mga kapatid. Amen? So kailangan po tayo ay nagme-make ng impact. Makita po ang glimpse ng glory ng kingdom of God sa pamamagitan po natin. Amen? Next. Second po, be intentional. Alam niyo po, since laki po ako sa JGA, ay matagal ko nang naririnig yung pray, care, and share. Sino po yung mga nakakarinig na rin po niyan? Sige po, taas po yung kamay. Wow, ang daming laki dito. Pray, care, and share. Ngayon po ako naman, gusto ko naman i-apply po, yung principle na yan, i-apply yan. Ang ginagawa ko po sa school namin, nag-ano naman ako, bilang Kristiyano, pinagpe-pray ko sila, Lord, nawa po maligtas sila. Nagki-care naman ako, sabi ko, Lord, gusto ko ma-feel nila yung love mo sa pamamagitan ko. Kaso, lagi akong stuck dun sa care. Hindi ako napupunta dun sa share. Kasi ang reason ko pa nun, sabi ko, Lord, dahil nakita ka naman nila sa akin, siguro naman sapat na yon. Kung gusto talaga nila, lumapit sila. Sino po ba may ganyang mindset din? Sabi ko nun sa Lord, Lord, kasi kung talagang nauuhaw sila sa'yo, sila lumapit. Hindi po ako napupunta sa third step, yung share. Laging care. Gumraduate na po ako 4 years ago. Doon ako sa share, sa care na naudlot. Mga kapatid, pero sinasabi po ng Lord sa next verse po, walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Alam niyo po, nangusap to sa akin. Kasi sinasabi po sa akin ng Lord, anak, para kayong mga alitap-tap. Lahat kayo may dalang ilaw. Pero kulob kayo sa church? Wala naman dyan yung dilim Ang dilim nasa labas. Para saan yung ilaw na kinikerry mo, hindi mo naman binabahagi sa darkness? Yun ang totoong mission Parang sinasabi sa akin ng Lord, nagkukumpulang kayo sa loob ng church. Yung ilaw at apoy na binibigay ko sa iyo, kalooban ko, nadalhin mo kung nasaan yan kailangan. Sa dilim. Kaya po sabi dyan, pagkatapos tatakpan lang, hindi po ganun ang purpose ng ilaw. Tung pong church, yes, may ministry po tayo, pero lagi po sinasabi, hindi ito ang focus. Hindi po ito ang priority. At ang tagal ko pong nabulag dyan, kahit ako po mga kapatid, aminado po ako, nabulag po ako ng ganyang principle sa buhay. Pero ngayon sinasabi sa akin ng Lord, anak, magbigay liwanag ka. Kaya po tayong mga alitap-tap, humayo na po tayo mga kapatid. Doon po sa labas ang totoong mission po natin. Amen? At alam niyo po, dahil salamat sa Lord nang usap po to sa akin, naging intentional naman ako. Yung mga, all for the glory of God, yung mga kaibigan, kaklase ko po na nasa sila, field of education, kasi teachers po sila. Shout out na din sa kanilang nanonood. Ngayon po sabi ko, Lord, feeling ko, kapag shinare kita sa kanila at nakakilala sila sa'yo, kahit na teacher sila, maraming influence yan Teacher yan, daming estudyante niyan. Sabi ko, Lord, sige. Sa Tansa po, nung mga nakaraang linggo, di ba bumabagyo po?
medyo tinamad ako. Kasi hindi naman po laging tayo, di ba? Siyempre, times agad yung flesh natin, tinatamad ako, Lord. Lalo po isang beses na chinat ko sila, sabi ko, sino available? Isa lang yung available. Umuulan, malamig ang panahon. Lord, nasarap matulog. Sabi ko, isasabay ko na lang to sa mga iba kong kikitain next week. Pero sabi sa akin ng Lord, anak, yung Samaritan woman, mag-isa lang yon, pero pinuntahan ko yon. At ang sinasabi ng Lord, kahit mag-isa yon, ang dami nung nadala sa akin. Sabi ko, sige Lord, punta ako kahit maulan, praise God. Nakakatuwa po sa Lord kasi nung kausap ko siya, sabi niya, alam mo, hinihintay kita. Ang tagal kitang hinihintay. Sabi niya, college pa lang tayo, alam ko ng Kristiyano ka. Kumbaga dito, nagawa na yung make an impact. Alam na eh. Sabi niya, actually, unang taon pa lang natin, alam ko na. Kasi yung Facebook mo, hindi ka naman din for the glory of God po. Pero sabi niya, never mo kaming shineran ng word of God. Never kang nagsalita. At 4 years ago na po yung huli kong graduation. Hinihintay tayo ng mundo, mga kapatid. Kung nasan ka ngayon, baka alam na nilang Kristiyano ka, hindi ka lang din nagsasalita. Let's be intentional. Na talagang pagplanuhan natin, sige Lord, ito yung sasabihin ko. Pagpe-pray ko talaga to. At ibuka mo na yung bibig mo, kapatid. Tama na yung tahimik. Be intentional na po tayo sa pag-share na baka ang tagal mo nang nagpe-pray, ang tagal mo nang nagkikare, hindi ka rin napunta sa third step kagaya ko. Huwag niyo na po akong gayahin. Kung may mga tao pong pinapaalala ang Lord, mga kaibigan noon, mga kaklase ngayon, katrabaho, kasama sa pamilya, na ang tagal-tagal nyo naman nang nagpe-pray, nagkikare, pero di nyo pa na-sharean, this is the go signal of the Lord. Yung light na meron ka, i-share mo na sa kanila, kapatid. Kaya po, paglabas natin dito, in Jesus' name, pag-uwi, let us share the word of God. Hallelujah. At sabi nga po, hindi po church ang pinupuno po natin, mga kapatid. Langit po. Kaya lagi sinasabi, punuin ng langit. Hindi ko po nga ginagamit yung term na born again Christian kasi that is a religion. Tayo po ay dapat nagpapasok ng mga tao sa kaharian ng Diyos, hindi lang po sa church. Kaya kung in-invite natin dito, hindi naman nababago ang buhay, wala din po. Kaya po tagang pag-pray natin, Lord, sa kingdom mo ito papasok, hindi lang sa church. Yun po yung mindset, mga kapatid. Amen? Sige po, palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Last po, dominate. Dominate. Sabi po rito, magbigay liwanag sa lahat. Sa lahat. Hindi lang sa mabait, hindi lang sa mukhang maamo na, kasi minsan ako ganun parang, ay, ito mukhang tatanggap to. Ganun lang yung ko, ay, tumatawa na, intindihan ako. Minsan ganun lang yung mindset ko. Pero sinasabi po ng Lord, sa lahat. Sabihin nga po natin, sa lahat. Ayan, malinaw po yan sa lahat po. Alam niyo po mga kapatid, ang kalooban po ng Lord, hindi lang naman tayo church, Cavite, o kaya po kung sa Maynila po kayo nag-work. Hindi lang po. Kung babasahin niyo po, ayan, kasi minsan di natin nababasa. Sabi po dyan sa evangelism, ang sinasabi po ng Lord, pinapadala po tayo sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Pinakamalayong bahagi ng daigdig. Mga kapatid, binibigyan po tayo ng dream ng Lord. Na hindi lang tayo short-sighted na ito lang, kung saan lang ako, ito lang. Kasi gusto po tayong ipadala ng Diyos sa malalayong lugar. Actually, ang binibigay na dream ng Lord, world domination. Sabihin po natin, world domination. Hindi lang po Pilipinas. Buong mundo, mga kapatid. At kung gusto po nating i-dominate ang buong mundo, we need to level up. We are designed to to grow. Alam niyo po mga kapatid, ang bawat isa sa atin, binigyan ng spiritual gifts. May ilan po dito, baka magpapastor, hindi ko po alam. Baka yung iba po dito, missionary, hindi ko rin po alam.
Yung iba po dito, worship leaders, hindi rin po natin alam. Yung iba po rito, sa ushers pala, hindi rin po natin alam. Lahat po sa atin dito, binigyan ng spiritual gifts. Sabi po dyan, para sa ikabubuti ng lahat, ng buong katawan po ng Diyos, gusto niya po tayong gamitin na bilang patunay na nagpapakitang nasa atin ng Spirit. Alam niyo po sa worship team, meron kaming pangarap. Sabi namin, Lord, gusto namin makatugtog sa Smart Araneta Coliseum. Wow! Natawa yung mga worship. Kasi yan yung madalas namin pag-usapan po. Kaya lang, sige, tatanungin ko kayo. Yung tugtugan ba natin pang Araneta na? Yun na sinasabi natin. Hindi po pwedeng pangapangarap lang, mga kapatid. Kaya nga po, ang dami nitong mga nakarang, puro drawing lang daw. Kasi wala namang ginagawa para matuloy eh. Kaya po tayo, dahil gusto ng Lord ng world domination, anong gagawin natin? Magle-level up po tayo. Pag-usapan, pagplanuhan po natin as a group, o sige, mag-take one step at a time tayo. Anong gagawin natin para mag-level up? Kung binigyan ka ng Lord ng gift sa pagtuturo sa mga bata, yung mga bata po kanina sa pagpasok ko sa Sunday School, sinasabi ng Lord, yung mga batang to, hindi lang yan bata, yan yung future generation nyo eh. Yung iba dyan, presidente. Yung iba dyan, teacher din. Yung iba dyan, magpapastor din. Eh kung hindi nyo bibigyan ng quality na pagtuturo, mawawala lang yun. Kaya dapat po sobrang looking forward tayo sa bigger picture ng Lord. Hindi lang po sa nakikita, kundi sa future. Para sa expansion ng Kingdom of God. Dapat po, nagtitake tayo ng step para mag-level up. Kapatid, kung may gift ka ng teaching, ng word, ngayon pa lang magpakadalubhasa ka na sa word of God. Kasi po, sa labas po ng ating, ng kaharian ng Lord, hindi lang po ng church, ang dami dyan naniniwala, sobra sa science. Yung iba dyan, atheist. Paano mo i-represent ang Lord kung ang hina mo sa Word of God? Ngayon pa lang po, magbasa na ng magbasa ng magbasa. Unti-unti po mga kapatid eh. Kailangan may ginagawa tayo. If you want change, be the change. Yung mga pamilya po natin, yan po yung unang pinapahayuhan ng Lord, pero hindi lang po yan ang ating assignment, mga kapatid. Kaya po, gustuhin po natin na talagang mag-grow. Magtulungan po tayo. Hindi po kaya to ng isang tao lang, mga kapatid. Tulong-tulong po tayo bilang katawan po ng Lord. Ang katawan po, hindi lang isang bahagi. Marami pong bahagi yan, mga kapatid. And sinasabi po sa akin ng Lord na hindi pwedeng tatamad-tamad. Kasi po ang isang halaman, kapag yan plastic, hindi talaga yan lalago. Ilang taon ko na po yung nakikita dito. Hindi naman po yan lumalaki. Kasi plastic eh. Pero ang isang taon talagang pinaghaharian ng Diyos, kagaya ng isang halaman na authentic, kung talagang may relasyon ka sa Diyos, lalago ka. Lalago at lalago ka. Hindi po uso sa atin yung di bale ng tamad, wag lang pagod. Wag po ganon. Hindi po dapat ganon, mga kapatid. Sa sobrang empowered po natin, we are willing to level up para sa Panginoon. Amen? Kaya po simula ngayon, nawa po yung mga ministry magplano o anong gagawin natin. Kasi po sabi dito, the Lord wants unity in the church. Hindi po to kaya lang lagi ng mga leaders, ng band servants, ng ministry heads, ng cell leaders. Lahat po tayo as one body of Christ. Magpapagamit po sa Panginoon. Magtutulungan po tayong lahat. And actually po, isa sa pinagpe-pray natin, yung lupat building po ng church. Kung binigyan ka ng Lord ng maraming pera, gamitin natin yung resources po natin para sa Panginoon. Kung binigyan ka lang, Lord, ng opportunity sa business, Lord, kaya ako nagbi-business, hindi sa ikayayaman ko, kundi para ma-impluensyahan ko iba, magamit sa kaharian mo. Ganun na po yung mindset, mga kapatid. Hindi na po tayo short-sighted. So, ito po yung 3 na steps po natin. So, patapos na rin po ako. Ito po yung vision ng Lord sa akin. Bukas po yung gate, madilim sa labas, sobrang liwanag sa loob, yung mga tao busy sa palasyo. Ngayon, ang gagawin po ng Lord sa atin, ipapadala po tayo palabas.
Kasi yun po yung mission yung alitap-tap nga po, di ba? Ngayon po dyan sa dilim na haharapin natin, hindi natin alam ano pong mga spirito meron dyan. Suicidal spirit, religious spirit, o kaya unforgiveness, anger, hindi po natin alam mga kapatid. Pero sinasabi po ng Lord, baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Hindi po aksidenteng nandito tayo mga kapatid. Tayo po ay gustong gamitin ng Lord. At ito na po yung ating sasabihin, Lord, kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. If I perish, I perish. Wala na ano to, Lord. Biruin nyo dahil sa hiya, dahil sobrang busy tayo, dahil sobrang distracted tayo, natatakot tayo sabihin ng tao, walang nagagawa tong power ng Lord. Dahil tinatago natin yung secret, hindi po ganun ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, this is the time we will speak up para sa Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan natin ng Lord. Yan. Sige po, worship team pa, ano na rin po. Alam niyo po mga kapatid, ito ang pangako ng Lord. Kasi kingdom mindset po Higit po sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na to. Anong kailangan mo para magawa mo yung kalooban ng Diyos, kapatid? Kailangan mo bang mag-aral pa ulit? Para ikaw naman ay mas matuto pa at talagang mas lumawak pa yung influence mo? Kailangan mo ba ng mas marami pang budget para sa business mo? Kapatid, kung yan ay gagawin mo para sa kaharian ng Diyos, hindi ka magkukulang. Kung pinapadala ka ng Lord na maging part ng government, hindi ka pagkukulangan ng Diyos. Kung yan ay gagawin mo para sa Panginoon. And last po, nawa po ito yung mangyari. Yung mga alitap-tap, pumupunta kung saan-saan. Kapatid, kung ikaw ay pinagmi-mission pala ng Diyos, prepare mo na yung passport mo. Prepare the field. Yun yung sinasabi sa akin ng Lord. Kasi nangangarap po ako, Lord, gusto ko ng mas magandang trabaho Pero wala akong resume. Kapatid, kung may pangarap na nilalagay sa'yo ng Lord, o kaya may sinasabi sa'yo, Lord, tinatawag ka na ng Lord, hindi na po ito panahon na tatamad-tamad po tayo. Ito po'y panahon na magpapagamit tayo sa Lord para mag-stand out as a church. The world needs the church, mga kapatid. Ang tanong po, sino ba ang church? Pwede po bang tumayo ang church na kinakailangan po ng mundo ngayon? Before po tayo kumanta, mga kapatid, alam niyo po yung light, di ba? Salt and light daw po tayo. Yung light po na yan, hindi po kagaya nung light na meron po tayo dito. Nung panahon po ni Jesus, wala namang mga ganyan Ang meron po noon, oil lamp. Para magliwanag yung ilaw, kailangan ng oil. Yung oil po na yan, sinisimbolize yung anointing ng Lord, yung presence ng Lord. Kung gusto po nating maging effective sa pagsa-stand out, we need the oil from the Lord. We need His presence. Hindi po ito kaya sa sariling kalakasan. Ngayon pong ipapadala tayo ng Diyos sa labas, mga kapatid. Dalhin natin palagi yung oil ng Lord para maging liwanag tayo sa mga taong nangangailangan. Ang dami po nangangailangan dyan. Kung hindi ka lalabas, hindi mo malalaman yung mga kalagayan nila. Ang dami po dyan, isang beses mo lang ipag-pray, iiyak. Kasi nasa dilim kumbaga sa isang taong bulag, walang nakikita, nangangapa, hindi alam paano bumalik, hindi alam paano makakapasok sa loob ng kaharian ng Diyos. Ikaw na may ilaw, gusto kang ipadala ng Diyos para sila ay maligtas. Kaya po ngayong araw na ito, mga kapatid, magpapapuno tayo sa Lord. Gusto po ng Diyos tayo ay mag-stand out. Hallelujah.
yung bridge po. Tanungin natin ng Lord, Lord, anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Hindi na po ito yung panahon na sobrang self-centered po tayo. Panahon na po ito na aabot naman tayo ng iba pang mga nangangailangan. Mahal po ng Diyos lahat ng tao. Kung dahil lang sa ating pagiging makasarili, pagiging madamot, pagiging busy, pagiging mahiyain, ay hindi mararanasan ng iba yung pagliligtas ng Diyos. Kapatid, putulin natin yan sa araw na to. Gisingin tayo ng Lord. Humingi tayo ng tawad sa Lord kung masyado tayong distracted ng mga maliliit na issue pa ng buhay na nagpapabagal sa advancement ng Kingdom of God. This is the time that we will be the salt and light ng mundong to, all for His kingdom and glory. Kaya kapatid, ask the Lord, Lord, anong gusto mong gawin ko para sa'yo? The Lord will provide for you, kapatid. Kung bago ka ngayon, and ngayon mo lang ito nalaman, kung gusto mong lumago, we are very much willing to help you. Magpagamit po tayo sa Lord. Tama na po yung ninanakawan tayo ng kaaway, mga kapatid. Nagigrieve ang Lord na yung ginawa niya sa krus, kakaunti ang nakakaalam. Kaya po ngayon, kakantahin natin to bilang papuri sa Panginoon. Lord, ang buhay ko ang maging handog ko sa'yo. Hindi lang po papuri sa awit, kundi yung buhay ko ay maging worship and offering ko for you sa araw na to. At pupurihin kita despite ng lahat ng heartbreak, pain na dinadanasan ko ngayon. Kapag inuna kita, if we seek the Lord first and His kingdom and His righteousness, lahat po ng pangangailangan natin sa pamilya, sa pinansyal, the Lord will provide. Di po natin kailangan mag-alala. Kaya sige po, awitin po natin to ng buong puso. Ihandog natin yung buhay natin sa Lord. Hallelujah.
Lord, we are saying yes to you, O God. Lord, tama na nakinulong kami ng kaaway sa four corners ng room na ito, Panginoon. Lord, kailangan ka ng mga tao, Panginoon. Hayaan mo na magkaroon kami ng pusong kagaya mo na handang ibaba ang sarili para sa mga nangangailangan, O God. Tama na yung pagiging madamot namin. Kinakailangan ka ng mga tao, Panginoon, na nasa labas, nawawalan ng pag-asa. Lord, give us your heart today, Panginoon, that we will have yung passion for the lost. Lord, yung mga nawawalang anak mo na hindi pa nakakabalik sa'yo. Lord, kami na nandito na sa loob, tulungan mo kami to love you and to love your people, oh God. And Lord, in Jesus' name, Lord, hindi ko po tinatanggap na wala kang ginawang bago sa araw na to. Lord, in Jesus' name, ignite your fire, Panginoon. Hallelujah! We are saying yes to you. Lord, we are no longer slaves. We will stand out. You are sending us out. Hallelujah! Hallelujah! Lord, this time we will dominate the world. Hindi po kami laging iiyak-iyak kawawa, Panginoon. Lord, this is the time na yung kingdom mo magre-reign sa mundo and we will represent you, O God. Hallelujah. Lord, marami po salamat. We know na itong service na to ay hindi lang po informational, but Lord, you have transformed us. Lord, you will do something sa amin sa week na to. And Lord, let your love flow in us, na hindi po ito basta lang inutos sa church, kundi dahil mahal ka namin, we will obey you. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.